Pinapakanggal ko po ang electric fan. Kasi mas maganda na nag-i-speak, pinagpapawisan, mas ginaganahan. Amen! Ano po? Pagpatuloy ko lang po yung introduce po ni Pastor Anjo. Ano po? Sa Bible School, nagkakilala po kami to bukod po sa basketball at magkabatch kami. Sa basketball po, kami din yung kumbaga, nag-away kami sa loob ng court. Ano? Siyempre, pag parehas magaling, nagsama, nagsasapawan. Ano po, at nung time na yon, nung nag-away po kami, ay dun pala mas magiging matibay yung pagkakaibigan namin. Ano po, actually noong napapunta po siya dito sa Laguna ay malungkot po ako. Kasi siya po yung kasangga ko doon. Ano po, yung Pastor JP po na nabanggit niya, yung naging, yun po yung naging tatay-tatayan ko din po sa Bible School. Siya din po yung nag-guide sa akin. Sa Bible School, ako po ay pumasok ng wala pong alam. Ano po, kumbaga, nung napunta po ako ng Bible School, totoo po pala na kapag tinawag ka ng Panginoon, kahit wala kang alam, ilalagay ka ng Diyos. Amen! Sa Bible School po, unang encounter ko doon, unang gabi, na ako po ay nag-stay doon, memory verse kagad. Ano po, at wala po kong kaalam-alam. Sabi ko nga po sa inyo, hindi ko nga din po alam na Bible School pala yung pinasukat ko. Sabi sa akin ng ate ko po ay isa pong misyonero. Sabi niya, mag-aral ka. Iniwan ko po yung work ko, iniwan ko po yung bahay namin sa Manila kasi gusto kong makapagtapos. So pumunta po ako, bumiyahe ako ng Tarlac, sabi ng ate ko mag-aral. Inag ko po yung opportunity and gusto ko pong magtapos. Pagdating ko po ng school, nag-enroll po kami. Nakapag-enroll, may orientation. Sa orientation pa lang, nakikita ko na po yung mga watchmate ko po, yung mga monitor ko, yung mga suot. Iba sa musuot ng mga bakamundo. So doon pa lang po, medyo iba na ang dating sa akin. Ang pagdating ko sa Bible School, ang sabi ng isang monitor, give me one verse, yung iyong life verse. Sa akin naman po, ang dating, wala naman akong alam patungkol sa Bible. Actually, ang mga Bible na hawak nyo ngayon, doon ko lang po first time na hawakan nyo. Nung time na yon. Hindi ko alam humawak ng Bible, hindi ko alam magbukas ng Bible, hindi ko din alam yung laman ng Bible. So, meaning to say, nung ako po ay pumasok ng Bible School, zero po talaga, wala akong kaalam-alam. Nabaptize din po ako, second sem. Imagine that, nag-aaral ako ng Bible School, hindi pa ako baptized. May nag-share sa akin, before ako pumasok ng Bible School, pero hindi po ganun nag-insist sa isip ko. Na-realize ko na lang po nung ako po ay nasa loob na ng Bible School. Nasharean na po ako ng ate ko, nasharean po ako ng bayaw ko, si Pastor Crossy, nasharean ako ng mga klase ko nung hindi pa po ako nag-aaral sa Bible School. Na-mold lang po at mas naliwanagan ako nung nasa Bible School. At yun po yung isa sa pinagmamalaki ko bilang isang mananampalataya. Na ako po ay hinubog ng Diyos, binihisan ng Diyos, binago ng Diyos, at ngayon ginagamit ng Panginoon. Amen! So kung ipipicturize ko po yung itsura ko dati, ay baka hindi nyo din po ako makilala ngayon. So mga katulad po ko ng mga tambay dyan. Kung may mga tambay po dyan, mahaba buhok, may kulay, malalaking damit, yung bibig, laging may uso. Yun yung buhay ko dati. Pero sa biyaya ng Panginoon,
ay lahat yon inalis niya. Amen. So, tapos na po tayo. Okay. Sige po, at kung meron pong pinagmamalaki si Brother Joel na umaawit kanina, meron din po akong napansin. Yung bata dito na babae. Kahit anong tingin ko dito sa nagagandahan ko na kumakanta, yung mata ko napupunta sa kanya. Di ko lang alam kung anong pangalan nun. Sinigo ko nga yung misis ko. Sabi ko, tignan mo yun. Kasi bawat lyrics na lumalabas sa kanyang bibig, talagang damang-dama mo. Todo bigay yung kanta niya. Amen. Ano? Yung litid niya dito, hanggang sa ugat ng ulo. Labas natin dyan, si Mr. Rene. Ano? Yun yung tunay na pag-awit sa Panginoon. Amen. Ano? Alam ko po, ilan sa inyo maganda ang boses. Narinig ko po dito eh. Hindi din natin mapagkakaila na hindi lahat sa atin maganda ang boses. Pero pagdating sa Panginoon, lahat tayo magagandang umawit sa Panginoon. Amen. Ano po? So, kung iniisip natin na hindi tayo karapat-dapat umawit, hindi po yun totoo. Nagpa-practice na nga po tayo dito eh. Dahil pagdating sa langit, lahat tayo aawit. Ano po? At ngayon po, sabi ko po, sa isip ko, kung nasama ko lang yung buong member ng church ko dito, baka magbago yung pananaw namin sa loob ng simbahan. Amen. Blessed na blessed po kami sa inyo. True. Ano po, kung paano po kayo maglingkod sa Panginoon, kung paano yung dedicated ninyo sa Panginoon, yung sakripisyo nyo ngayon sa Panginoon. Alam niyo po yung tumutulo na pawis sa inyo? Ngayon, yan yung po yung pawis ng pagkakaisa. Amen. No? Maganda po yan. Kung pwede nyo nga ilagay sa bote, ipunin ninyo. No? Gawin yung souvenir. No? So, what I'm trying to say is this. Sa paglilingkod sa Panginoon, magandang nakikita ang isang simbahan na nagkakaisa. True. Kaya nga po maganda po ang tema nyo po ngayon. Ano po? Basahin ka natin yung tema nyo. United we stand, divided. Ano po? At doon po tayo ngayon mag-uusap-usap. Tumayo po tayong lahat. Buksan niyo po in the book of Psalms 133. At sabay-sabay po natin babasahin ang verse 1. Psalms 133 verse 1. Kung nandyan na po kayo, say amen. Basahin po natin, begin. Behold, how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. Manalangin muna tayo, Panginoon. Salamat po sa mga awitan na amin pong napakinggan. Salamat po, Panginoong Diyos, sa paghahanda ng aming puso. Salamat, Panginoon, sa magandang lugar na ipinagkaloob niyo po sa amin. Salamat po, Panginoong Diyos, sa mga anak ninyo na patuloy na naglilingkod at nagtatapat sa inyo. Panginoon, lumalapit po kami sa inyong harapan ngayon, humihingi ng biyaya at habag. Bigyan niyo kami ng talino, Panginoong Diyos, na maintindihan namin ang nais niyo pong iparating sa amin. Salamat po sa pagkakataon na inyo po kaming dalhin sa lugar na ito. Ang dalangin namin na maging daluyan po kami ng pagpapala. Itinataas ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Pwede po tayo umupo. Sa church po namin, ang start po ng simba namin doon ay alas 8. Natatapos po kami doon around 10:30, 10, or 11. Mahaba na po yun. At kanina, pagdating po namin dito, nag-usap ako kami ni Brother Joel. Parang naninibago po kami. Nung nag-start po tayo mag-awitan,
Baka tapos na po kami nagsiservice doon. Alam mo, at sa lugar po namin, barrio po kasi yun. Hindi po tulad dito, city. Doon po ay barrio. Lahat po doon, busy lahat. Mahalaga po ang oras doon sa lugar namin. Kaya po, may time din po, minsan nagsiservice kami doon kung kinakailangan talaga ay 6 a.m. Nung nagsimula ako doon ay may hawak po akong dalawang simbahan. Dahil yung pastor ko noon ay nasa Amerika, hinawakan ko po yung dalawang simbahan. Sisimula po ako ngayon nagsisimula ako noon sa church ko ngayon at hinawakan ko yung church ng aking pastor. Pinagsasabay ko po yun. Kaya ang start po namin doon, alas 6 hanggang alas 9, 9:30 hanggang 12. Doon sa kanila. So, yun po yung senaryo po namin sa simbahan. Hindi din po ako matagal magsalita. Basta lagi lang po kayong nag-i-amen. Amen. Amen. Kailangan ko lang bumaba. Amen. Mabilis lang po ito. Bigyan niyo lang po ako ng mga 5 minutes and 1 hour. Amen. Pag-aaralan po natin, living together in unity. Tatlong bagay lang po ito. Sabihin ko na po sa inyo yung mga points na ating pong pag-aaralan. The goodness of living together in unity, the source of living together in unity, and the blessing of living together in unity. Sa-isahin po natin yun. Titignan po natin, bakit kaya sinabi ng Biblia yung word na good in pleasant? Ano yung kaibahan nun? Ano yung meaning nun? Habang papalapit po yung araw na ito, nagsisearch po ako at nag-aaral ako ng mga bagay-bagay patungkol po sa verse nito. Ang book na ito, ng Book of Psalms 133, ay limited lang. Yung binigay ng commentary at mga Bibles, mga scholars, patungkol po sa meaning na ito. Meaning to say, hindi siya ganon kalawak. Sa mga karal, mas maganda kapag malawak yung verse na gagamitin. Kasi madami kang pwedeng pulutin. Sa verse po din ng tema ng inyo pong anniversary ngayon, ay limited lang. Pero I notice na yung word na good and pleasant ay meron pong kaibahan. Pag sinabi pong good, ito po yung mga bagay na excellent, yung agreeable and beneficial. Yun po yung mga bagay na maganda sa paningin ng Diyos. It is good, ang sabi niya, for brethren, sa lahat ng mananampalataya. Bakit naging good? Because of unity. Pagdating naman po sa word na pleasant, hindi lang po siya basta good sa paningin ng Diyos. It is good, but it's good for you too. Ano pong ibig sabihin nun? Maganda na sa paningin ng Diyos, maganda din na ibinibigay ng bunga para sa iyo. Pag naging united tayo, sabi niya, kahit anong aspeto, sa family, sa workplace, sa sports, nakita niyo ba, kapag sa sports, mayroong isang hindi nakikisama, sino pong nagbabasketball? Sino pong buhakaw dito? Amen. Sa isang basketball player, kahit gaano malaki o kagaling yung team ninyo, sabihin nyo na kayo na yung pinakamagaling. Kapag merong hindi isa o may isa na hindi nakipag-cooperate, gusto niya siya lang yung shoot, gusto niya siya lang yung bida, gusto niya siya lang yung laging nakikita. Possible na matalo yung team ninyo. True. At possible na magwakak-wakak yung team ninyo. Doon na magsisimula na magsisisihan ka. Doon na magtatalo kayo. Doon na magsisimula yung lahat ng hindi magagandang bagay na magsisindi ng hidwaan ng inyong team. Nagigets niyo po ako? Ano po?
Yun yung isang bagay na sinasabi ng word na blessed. Ano? Sabihin na lang natin sa family. Sa family, may mga family, may tinatawag na black sheep. Sino pong black sheep dito? Kamay. Baka meron pong black sheep. Si Father Joel, na-experience niya po yun. Ano? Sa isang family, hindi natin maiwasan na meron talagang pasaway. Sa amin po, ang pinaka-black sheep, hindi po ako. Ha? May tatlo lang po kaming magkakapatid. Yung ate ko, na maganda, ako, na pogi, Amen. at yung bunso namin, na ngayon ay nasa ibang bansa. At siya po yung wala sa ministeryo. Ayun. So, high school pa lang po kami, medyo lumalabas na yung sungay. No, sa hanggang ngayon, nasa labas pa din siya ng mundo. Although, tinanggap niya na ang Panginoon, lahat kami nakakilala sa Panginoon, pero siya lang yung wala sa gawain ng Panginoon. Ano? So, hindi natin maiiwasan yan. Ano? Sa family may ganun din. Ano? Meron at meron pong magiging ganun. Pero mas maganda kung lahat tayo united na naglilingkod sa Panginoon. Amen. Ano po? Sino po ang buong pamilyang naglilingkod ngayon dito? Meron po? Buo? Amen. Praise the Lord. Ano? Praise the Lord. Madalang po sa loob ng simbahan na madala mo yung buong pamilya mo. No, at yun po yung goal namin sa church namin doon. Na madala namin lahat bago kami lumabas ng ibang tao, doon muna sa nasasakupan natin. Si family muna. Ano, nag-i-enjoy ka dito, pero yung family mo hindi pa pala nakakilala sa Panginoon. Ako, so yun yung goal namin sa simbahan. Hindi lang po sa family, even this church. Mas maganda, mas madali, mas maganda sa harapan ng Diyos kung lahat tayo sama-samang gumagawa sa Panginoon. Amen. Ano po? Yun yung tinatawag na goodness. Ano po? Yun yung unang puntos. Goodness of living together in unity. Tignan niyo po ito. Ang isang bagay, magiging madali kung lahat tayo sama-sama. Imagine niyo po, may tatlong tao. Pahiram ako ng 2 young people. Sinong pwede? 2 na lang. Lalaki. Halika dito, Pogi. Yung Pogi, lumapit dito. Ang gwapo din. Okay lang. Dalawa. Eh, gwapo ko yung sa pastor eh. Yung sa pogi. Isang Pogi, Isang gwapo. isang gwapo. Kailangan ko pa ng isang cute. Orman. Sinong cute? Halika. Yung cute. Ano ba yung orman na na? Sila din. O ayaw nyo ng cute, yung artistahin. Nasaan yung artistahin? Salamat kayo, iiwan nyo yung buhay nyo sa showbiz. Kasi wala tayo ngayon dito. Ano? So, tignan nyo po ito. Si Cute, si Pogi, at si Artistahe. Kung pabubuhatin ko sila ng upuan na yon. Sige, Pastor, buhatin niyo yung upuan, tanggalin niyo yung gamit, bukunin niyo at buhatin niyo ng 3 kayo. Tatlo, ay. Tatlo. Yan. Itaas nyo. Ibaba nyo. Di ba ang dali? Baba nyo muna. Paupuin nyo si Pastor. Yan. Relax. Sitting pretty. Buhatin nyo ngayon. Nabubuhat. Diba? Nakakagawa sila.
Pero tingnan niyo po yung itsura nila. Buhatin niyo ulit. Yan. Iikot ninyo. Yan. Ayan. Okay na. Pwede makikot daw eh. Nakita ninyo yung difference? Ha? Sa isang simbahan, pwede na po kayong umubo, cute, pogi, and artistahin. Nakita niyo yung difference? Nung silang tatlo yung nagtutulong-tulong gumawa, napakadali. Relax na relax. Ano, yung isang ganun lang eh. Ano, yung isa ganun. Parang hindi sila napapagod. Walang bigat. Nung pinaupo ko na si pastor, yung isa, pinipilit talaga. Ano, gumagamit na ng pwersa. Why? May mabigat na. May nagpapabigat na. Tama? Sa loob ng simbahan, di natin maiwasan yan. Yung iba lahat gumagawa. Pero yung iba, nagpapabigat. Ang mahirap, hindi na nga tumutulong. Tama. Wala na nang ginagawa. Tama. Mabigat ka. Ang dami pang sinasabi. Yan. Ayun. Tama? Tama. Tingin niyo po naging good sa harapan ng Diyos yun? Hindi. At never magiging good yung ganong senaryo. Itong simbahan na ito, binigay ito ng Diyos sa atin, hindi lang para kay pastor. Magbibisita kayo si pastor, okay na yun. Kayang-kaya niya na yun. Yun nga yung tinapos niya eh. Magtuturo ng bata ay okay na yung asawa ni pastor. Asawa siya ng pastor, obligasyon niya yung siya na lang. Maglilinis ng church. Alam niyo po ba na napakaganda ng simbahan niyo? How much more pag natapos pa ito? Mas madami pang igaganda ang simbahan ninyo kung lahat tayo nagsasama-sama. Amen. Ano po? Yun yung sinasabi ng Biblia. United as one. Kung merong isa na magiging dahilan para mas bumagal yung progreso, sana hindi ikaw yun. Amen. Kasi kung ikaw yun, kailangan mo makipag-usap sa Panginoon. Talaga bang naglilingkod tayo sa Panginoon? O meron lang biyaya sa Panginoon? Ano, ang tunay na paglilingkod sa Panginoon, sakripisyo. True. Ito niyo po yung sinabi ni Pastor ninyo kanina, iniwan niya yung showbiz. Sakripisyo siya. Para lang alagaan kayo. Tama. Alam mo, kanina po habang nakatayo po kami doon sa labas, ang dami namin nakikita dito eh. Bukod sa magaganda at gwapo kayo, ang dami namin napapansin. Ano, bawat dumadating dito sa isa, kasi kami po yung pinakauna dito eh. 5 AM, nandito na kami. Hindi naman po. So, habang pumapasok isa-isa dito, sabi namin, tignan ninyo yung mga tao, mga membro dito. Walang nagsusundo. Isa-isa, madaling. Nanong namin yung pastor nyo. Wala bang nagsusundo? Sagot niya, ba't ko sila susundo eh? Malalaki na yung mga yan. Alam niyo po ba na ang stand ng pastor niyo dito? Ang ganda. True. Ano? Bakit niyo magsusunduin yung pastor? Tama naman siya eh. No? Ngayon may handaan. Tinanong ko din siya. Ito-prepare ba kayo dito pagka ano? Bakit ko pagluluto sila? Nagpipreach na nga ako dito, pati pagkain nila, papakainin ko ba sila? Nakita niyo ba yung prinsipyo niya? Which is good. Kasi datikain yung tao. Amen. Natututo silang tumayo para sa Panginoon. Amen. Ano po, sino pong hindi nagdala ng pagkain ngayon?
Ah, Kulit sila, pastor. mapapansin ko yan, kung sino hindi nagdala ng pagkain niya, siya yung madaming kukunin niya. Hindi naman po. So, may mga pagkakataon lang po talaga na kailangan din natin bitbitin yung kapwa natin mananampalataya. Tama. Pero huwag naman po sanang lagi-lagi. Bibitbitin ka kasi kasama ka. Right. Kapatid ka, naglilingkod ka sa Panginoon. Dahil naniniwala kami, dadating ang panahon, ikaw naman ang magbibitbit sa iyo. Amen. Amen. Huwag niyo pong hayaan na hindi niyo matanggap ang pagpapala ng Diyos. True. Dahil hindi tayo dinisenyo ng Diyos na mahirap. Amen. Dinisenyo ka ng Diyos para pagpalain at gamitin ng Diyos. At yun yung goodness ng Panginoon. At magiging maganda yung pagpapala na yan kung lahat tayo sama-sama nag-iisip ng mabuti para sa Panginoon. Amen. That is the goodness together in unity. Number 2. Sabi sa inyo, mabilis lang tayo eh. Excited na po ako sa bangus eh. Alam niyo po ba ang bangus sa amin napakamahal? Dito pala pinupulot lang. Kung alam ko lang, nagdala ako ng madaming styro. Ibibenta ko doon. Ano? Hindi po, joke lang. Kasama ko po kasi hindi ko makain ng bangus. So, number 2, the source of the living together in unity. Saan ba nanggagaling yung source? Bakit kailangan mong sumama sa pagiging isa sa loob ng simbahan? Bakit kailangan mong maging involved sa gawain ng Panginoon? Bakit kailangan mong magsakripisyo? Bakit kailangan mong umawit sa harapan ng Diyos kahit napakainit? Bakit kailangan mong gawin yung bagay na ito kahit alam mo namang pwede mong gawin yung mas iba sa mundo? Bakit kailangan mong ibigay yung buhay mo para lang sa ministeryo? Alam niyo po anong dahilan? May source ang lahat ng bagay. At kung bakit natin ginagawa yung bagay na yan? Because meron isang Kristo na namatay sa krus ng Kalbaryo. Amen. Yun ang dahilan. At yun yung source kung bakit kailangan natin maging united. Mas madami tayo, mas madaming magagawa. Mas malakas tayo, mas madami tayong maibibigay na luwalhati sa Panginoon. Isa sa pinakadapat huwag natin kalimutan na ang ginagawa natin ng lahat ng bagay na ito hindi para sa atin. Hindi para kay pastor. Even though showbiz ito, huwag niyong ilagay lahat sa kanya. Hindi dahil sa simbahan na ito. Ginagawa natin ng lahat ng bagay na ito, nagsasakripisyo tayo dahil sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Amen. Minsan isang araw, niligtas ka niya nang hindi lang walang kabuluhan. Niligtas ka ng Diyos dahil mayroong gustong patunayan ang Diyos sa iyo. Sino pong pinagpala ng Diyos? Say amen. Amen. Kung hindi ka pa pinagpala ng Diyos, baka may something sa iyo. Ulitin ko po dinisenyo ka ng Diyos para pagpalain ng Diyos. Amen. Hindi po tayo niligtas ng Diyos para maghirap. True. Hindi po tayo binago ng Diyos para maging pabigat sa mundong ito. Pinili ka ng Diyos para maging isang ambassador ni Kristo sa mundong ito. Amen. Pero kung iisa lang ang gumagawa nun, magagawa, yes, pero mabagal ang progreso. Hindi pwedeng hindi mo magawa dahil binigyan ka ng biyaya ng Diyos. Kung si pastor nag-start dito 13 years ago, nung nag-start siya dito, mahirap. Napakahirap mag-start ng gawain.
True. Alam mo, pupunta ka sa isang, imagine, from Tarlac City to Laguna. Wala mo siyang kakilala dito. Gusto mo may kakilala ka dito? Wala kang chicks dito? Wala. No? Nung napunta siya dito, wala siyang kaalam-alam dito. Parang kami. Nung nagbiyahe kami dito, sabi ng pastor nyo, hanapin nyo lang yung nakalagay na signage doon sa gate. Harvester Baptist Church. Kami naman, nahanap ng hanap. Ingon-ingon, kami doon sa kabila. Ikaw doon ka naman sa kabila. Eh yung way namin, galing kami doon sa bukal na tawag doon, bypass. Siyempre, pag galing ka doon, hindi mo makikita yung signage. Ang mabigat po doon, gabi pa. Ano? Tinatawagan namin yung pastor niyo, di namin na-contact. Pastor, di na namin alam yung pupuntahan namin. Nung na-contact namin siya, basta hanapin niyo yung signage, nandiyan, malaki yun. Makikita niyo kagad yun. Nung nagbabiyahe na kami, buti na tawagan namin siya. Pastor, nandito kami sa Andox. Yan po, may Andox yan eh. Sabi ng maliwag. No? Sabi niya, lumagpas na kayo. Hindi niyo ba nakita yung signage? Nung nag-U-turn kami, doon pala nakaharap sa kabila. Paano na naman namin makikita yun? Ano po? Sabi ko, sa isip-isip ko, pinaglalawan niya yata tayo ni Pastor Anjo No? Bukod sa traffic, sa mainit, medyo pagod na sa biyahe. Pagdating namin doon, nasa lubong namin siya. Sinalubong kami, malapit na dito. Ang galing ng pastor niya. So, hindi po yun. No? Isa lang po sa pinakamaganda sa loob ng simbahan na kapag tayo gumagawa sa Panginoon, alam natin kung kanino natin ginagawa yun. Amen. Tama. Ano? Tingnan ko po yung mga upuan ninyo, karamihan bago. Sino pong may part dyan? Say amen. Amen. Praise the Lord. Yung iba hindi makapagsalita. Medyo alanganin yung sagot eh. Galing sa ilang, yung iba, amen. No? Pag merong isang bagay na gagawin sa loob ng simbahan, makisali ka. Amen. Dahil nandyan yung pagpapala. Amen. Sa church namin, hindi ko naman po pinagmamalaki. Pero mayabang po kami doon. Aha. Yung church namin, maliit lang po yun. Mas malaki yung church ninyo. Yung church namin, nasa gitna ng bukid. Pero along the highway siya. Sobrang init. Nanalangin kami. Sama ko si Brother Dor. Sir, kailangan natin ng aircon. Aha. Hindi natin kaya yun. Manalangin tayo. Nung nanalangin kami, talaga, gumawa ng paraan ng Diyos. Merong na-produce na isa. Kinabit. Pero hindi pa pwedeng gamitin, sabi ng electrician. Masisira lang yan, Pastor. Pag ginamit nyo, kasi malaki yung church nyo, isa lang yung aircon ninyo, so hindi na namin nagamit. Nanalangin uli kami. Meron na namang isang naikabit. Nung naikabit yun, Pastor, pwede na yan. Sabi ng electrician, sinindihan namin, ang sarap magsimba. Yung iba sa sobrang lamig, natutulog na. Kama Pastor, please. Huwag na kayo magpakabit dito, mas maganda kung may pay na lang. Nung naikabit na yon, so okay na. Tatagalan, habang dumadami yung tao, umiinit na naman. Parang wala na namang silbi. Nanalangin na naman kami ng isa pa. Itatlo na. May ginamit ang Diyos sa loob ng simbahan. Bumili ng isang aircon. Amen. Naikabit. Nung naikabit na, yung iba naman,
ayaw na pumesto sa ganitong lugar. Kasi malamig daw. Tignan niyo ang attitude ng tao. Nung wala yung aircon, init na init. Nung naikabit na, umaangal, mahina na daw yung mga buto-buto nila. Hindi na daw nila kaya. Ano po? Alam niyo po kung saan nanggaling yung mga aircon na yan? Sa biyaya lang. Amen. Amen. Mamahirap lang po ang church namin. Kung ikukumpara namin yung giving nyo dito sa giving namin, mahina lang po. Ano po? Biyaya lang po ng Panginoon nyo. Kaya itong building ninyo, naniniwala ako, pagdating ng panahon, pagsama-sama kayong lumapit sa Panginoon, hindi lang ganito to. True. Baka 2-story na to. Yung aircon nyo dito, hindi yung splitan. Yung nakatayo dito. Centralized. Ha? Kaya bumili na kayo ng mga jacket habang maaga pa lang. Yun ang pananampalataya. Amen. Ano? What I'm trying to say is this. Lahat ng source, lahat ng ginagawa natin, pagdating sa ministeryo ng Panginoon, isipin ninyo, para lahat yun sa Panginoon. Amen. Huwag niyong isipin, ako na naman ang gagawa, ako na naman magsasakripisyo, wala na bang iba? No? The more na gumagawa ka sa Panginoon, the more na magpapalay ka. Amen. No? Meron po akong isang kaibigan, may-ari po ngayon ng bahay na tinutuloyan namin. Hindi po namin bahay yan. Yung tinutuloyan namin ngayon, hindi po namin pagmamayari. Nakita ko po paano po nagsimula yun. Hindi din po siya pastor, isa lang siyang member. Nakita ko po kung paano siya nahirapan. Nakita ko kung paano siya nag-struggle sa family niya. May pinag-aaral siyang mga anak, asawa niya, at meron silang talagang business na maliit. Nung pinagpala siya ng Diyos, binigyan siya ng magandang business, lahat ng mga pastor na walang trabaho, binigyan niya ng trabaho. Nung ginawa niya yun, mas lalo siyang pinagpala ng Diyos. Amen. Noong time na yun, hinanap niya lahat ng mga pastor, especially local pastor, katulad namin ni Pastor Ryan. Hinanap niya. Tinignan niya kung ano ang pangangailangan niya. Yung iba, pinapasok niya sa kanyang business. Nag-work. Special work lang ang binigay sa kanila eh. Yung iba, binigyan ng business. At isa po kami doon. May water station po kami. No? Kung gusto niyo po ng water station namin, matikman ninyo, punta po kayo Tarlac. Pero madami pong masasarap na tubig dito. Bukal nga po ito, no? Bukal, no? So, balik po tayo doon. Noong binigyan kami ng business, at the same time, bahay. Ano, binili niya po yun, ginastusan niya po yun, worth million din. Para lang sa amin. Ano? At habang tumatagal, napapansin namin, at mismo siya, napapansin niya, hindi tumitigil yung biyaya ng Diyos. Amen. Amen. Nakapagpatayo siya ng pabrika. Isa lang. Habang pinagpapatuloy niya yung ganong bagay, pinaglilingkuran niya yung mga pastor, binibigyan niya lahat ng mga pangangailangan ng pastor, binibigyan niya ng work. Nakapagpatayo na naman siya ng another building. At hanggang ngayon, kung titignan niyo siya, ang dami niya nang napatayo ng mga businesses at malalaking bahay. But one thing na maganda sa kanya, hindi siya nagbago. Napaka-humble na tao. Alam niyo po ba kapag nagkikita kami noon, ako pa nahihiya eh. Kasi sa tagal namin doon sa bahay na pinahiram niya, hanggang ngayon, parang hindi ko pa siya nailabas para lang magpasalamat sa kanya. No? Pag nagkikita kami noon, alam niyo kung ano nagiging itsura niya? Nandun pa lang ako sa dulo. Tatanawin na ako nun. Ang lapit ng gano'n. Bilyon niya yun ha.
Ang lahat na nakikita niyang pastor pag may dumating sa kanyang office, ganyan. Napaka-humble na tao. Ganun niya nire-respeto yung mga pastor. Amen. At hindi ako nagtataka kung bakit siya pinagpala ng Diyos. Amen. At alam niya, ang lahat ng iyon, nanggaling lang din sa Panginoon. Amen. Na hindi siya nakalimot magbalik sa Panginoon. Yun yung maganda na maging isip nating mga mananampalataya. Pinagpala ka ngayon ng Diyos, huwag mo kakalimutan ng Diyos. Amen. Kasi pag ginawa mo yung bagay na yan, mas malaki pa ang sisingilin sa iyo ng Diyos. True. Hindi ka pa pinagpala ng Diyos, magpatuloy kang gumawa sa Panginoon. One thing for sure, pagpapalain ka ng Diyos. Amen. Lahat ng source dito sa mundo, lahat ng bagay na nandito sa mundo, galing lang yan sa Diyos. And that is the source of living together in unity. Kung lahat tayo magkakaisa, lahat tayo magtutulong-tulungan, pagpapalain tayo ng Diyos. Even in family, the best example, yung family. Kapag mayroon kang isang kapatid na medyo nahihirapan at ikaw yung nakakaangat, tulungan mo yung kapatid mo. Kasi family kayo. In this church, we are family. Pag nakikita niyo yung isang kapatid niyo na medyo lugmo, dapat ikaw mismo yung nagiging source ng strength Amen. para magpatuloy sa Panginoon. Amen. True. Kapag medyo nakikita mo yung kapatid mo, alanganin, medyo may iniisip na hindi maganda, dapat ina-approach mo na yan. At alamin mo kung ano yung dahilan kung bakit siya malungkot. Baka ikaw pa yung gamitin ng Diyos para maging masaya siya at makapaglingkod ulit sa Panginoon. Amen. At po, lahat tayo may kakayahan na ibinigay ng Diyos para maging daan ng pagpapala. Hindi naman lahat financial eh. Minsan, itsura nga, ginagamit ng Diyos. No? Pag nakita ka pa lang ng kapatid mo, natatawa na sa sayo. Pero palang kakaibang nakikita sa mukha mo yung kapatiran natin. So, ikaw pa lang, doon pa lang, napangiti mo na siya. Amen. Naibsan yung konting lungkot na dinadanas niya. No? Yun yung mga bagay na dapat natin isipin. Lahat ng ito, galing lang sa Diyos. Number 3, the Amen. blessing of the living together in unity. Amen. Alam niyo po ba na madaming blessing kapag ang isang simbahan ay nagkakaisa? True. Balik po tayo ngayon sa anniversary natin. Tayong mga isa-isa kasi nakita ko eh. Merong dalang ano pong handa nyo ngayon? Bangus. Alas 12:30 na po eh. Ha? Hindi, Aha! merienda yun. Merienda pa lang, hanggang alas 3 tayo dito. True. Why? Pastor, next. Ano mo, habang nakikita ko po kayo isa-isang nagdadala dyan, ang ganda sa paningin. Ano? Iniisip ko kanina, ano kaya kakainin ko doon? Bawat isang pumapasok may bit-bit. Ano? Mayroong dala. At masaya silang dala-dala yun. Amen. Kasi mayroong mga mananampalataya na kahit may dala, kasi parang nasa isip niya, ito na nga lang eh. Dinala ko pa, niluto ko pa, ito na nga lang yung nasa bahay eh. Dinala ko pa sa simbahan. Binili ko pa yung ganito. No? Yung mga pumapasok sa kanila, napansin ko lang naman eh, lahat nakakiti. Amen. Ano po? Kasi kung meron hindi nakangiti, nakita ko, susubong ko kay pastor. Pauwiin ko yun. Pauwiin ko yun. Ha? So, yun po yung blessing. Amen. Kapag lahat tayo nagkakaisa, mas madali ang trabaho. Napansin kanina nabanggit kanina ng pastor ninyo. Kailangan nyo daw ng speaker. Lahat ng mga men. Agad-agad.
Kailangan ng TV. Agad-agad. Kung gugustuhin nyo na gumawa ulit ng isang project at lahat kayo magkakaisa, agad-agad magagawa yun. True. Amen. Walang imposible sa Panginoon. Amen. Kung lahat tayo magpa-participate na gumawa sa Panginoon. At that is the blessing na mamuhay ng may pagkakaisa. Amen. Sino po nakakakilala kay San Goku? Batang 90s. Chala, chala. Si San Goku, kilala nyo? Sa mga medyo nakakaedad-edad, pasensya na po kayo. Si San Goku, nung nakipaglaban kay Frieza, kilala niyo po siya? Aha. Free siya talaga. Natatalo na siya. Hindi niya na kaya. Alam niyo kung ano yung ginawa niya? Humingi siya ng energy power ball. Alam niyo yun? Taas niyo po yung kamay niyo. Yun yung ginawa ni Goku. Kahit sa lupalot, kahit sa universe, humingi siya ng tulong. At lahat ng mga nagtaas ng kamay, yung energy nila, binigay nila doon kay San Goku. Alam niyo, may energy din kayo eh. Tignan niyo, taas niyo. Ibang energy yan, ha? So, yun yung example na lahat sila nagkaisa para lang maging victorious yung kanilang laban. Ano? Although hindi naiintindihan ng mas nakatatanda, ano? Isa lang po yung pinupunto doon. Kung lahat tayo magpo-focus sa isang bagay, lahat tayo gagawa at nakikisa sa isang bagay, magagawa at magagawa yun. Amen. Gaano pa yan kalaki? Gaano pa yan kalawak? O gaano pa yan kamahal? Magagawa yan kung lahat tayo magkakaisa. Amen. And that is the blessing na pwedeng ibigay sa atin ng Diyos. Amen. Ano po? Nabanggit din ni Brother Joel kanina yung walis. May walis tingting po kayo yan? Ano po yung materials ng walis tingting? Dalawa lang, tama? Tingting at yung pambugkos. Tama? Alam niyo po ba na tayo ganun din? Tulad ng walis? Kapag ang tingting pa tinanggal mo sa pagkakatali niya, magagamit pa ba yun? Makakalinis pa ba yun? No. Magtanggal ka ng lima, makakalinis pa ba yun? Pero pag sama-sama sila, kagamit-gamit siya, tama? Amen. Alam niyo po ba na yung tingting ngayon, pictures ng mga mananampalataya? Amen. At yung pambugkos na yun, yun yung Kristo na namatay sa krus ng Kalbaryo, pinag-isa niya yung mga mananampalataya para mas madaming magawa sa ministry. Amen. Yun yung picture ng walis tingting. Kaya pag may nakita kayong walis tingting dyan, uy, ako yun ah. Aha. Pero pag nakita ng matanda yung walis tingting, iyahampas sa iyo. So, yun po yung pictures ng walis tingting. Nakita na din po kayo ng langgam? Nakita niyo po yung langgam? Baka yung pagkain natin nilalanggam na. Yung langgam, kapag mayroong nakita niyang isang mabigat na bagay, hindi niya yung kukunin. Babalik yun. Magtatawag ng kasama. Kapag pagbalik niya, bubuhatin na yan. Gaano pa kalaki yung pagkain na yun. Minsan nga nakakita ko ang liit-liit ng butas ng bahay nila. Yung binuhat nila ang laki-laki, hindi na maipasok. Ano? So, yung pictures na yun, alam niyo po ba na mas dapat nakikita yon sa loob ng simbahan? Amen. Ano? Huwag mong suluhin. Although kaya mo, huwag mong suluhin. Isama mo sila para may pagpapala din para sa kanila. Amen. Nakita na po kayo ng ibon? Pag lumilipad, madami. Alam niyo po ba kung bakit madami sila? Protection nila yun.
Kapag nagkakaisa ang mananampalataya, protected din kayo. Huwag din kayong, kasi kapag nahiwala yung isa, pwedeng mapahamak. True. Isda, nakakita na kayo ng madaming isda? Protection nila yon. Para nakikita ng mga kapwa nila isda na malalaki, madami sila. Ano po? Kapag mayroong isa na naiwan sa atin, pwedeng mapahamak. Ang kailangan natin, ibalik natin ulit. Amen. Magbuklod tayo para lahat tayo protektado, malakas, at maging kagamit-gamit sa Panginoon. Alam niyo po kung ano nagiging dahilan kung bakit hindi nagiging united ang isang church? Buksan niyo po 1 Corinthians chapter 1. Malapit na po tayo. Kapag siguro naamoy ko yung isang putahe dyan, matatapos na tayo. 1 Corinthians chapter 1. Basahin niyo po kung nakikita niyo. Sa church ko, pinagbabasa ko yung mga member para alam kong nakikinig. Chapter 1 ano po? 1 Corinthians chapter 1 verse 10. Tagalog po. Sige. Unang Korinto, chapter 1 verse 10. Ngayon ipapawanig ko sa inyo, ang mga kapatid, sa pamagitan ng pangalan ng ating Panginoon Yesu Kristo, na kayong lahat ng mga sasalita nagkaroon sa inyo ng pagkakabahagi, kundi kayo'y mga lubos sa isa lamang pag-iisip at sa isa lamang pag-atol. Salamat, Brad. Nabasa niyo sa Bible niyo? Amen. Nakita niyo yung dahilan kung bakit hindi nagbubuklod ang isang tao? Division. Alam niyo po ba sa loob ng church may ganito? Division. At pag minsan pumasok yung word na division, bumabalik tayo sa pagkabata. Pansinin niyo yung bata pag nag-away. Pag ang tatlo nag-away, yung isa mayroong sasamahan yan. Pag nag-away ito, hindi na sila bakit. Yung isang nasa gitna, pipili yan. Dito ka na lang sa akin, hindi na natin yung bakit. Dito ka na lang sa akin, hindi na natin yung kakausapin. Dito ka na lang sa akin, hindi na natin yung isasama. Yun yung nagiging source kung bakit hindi nagiging united ang church. Because of division. Huwag na mo sanang dumating sa punto na tayo po ay maging asal bata. True. Sabi nga ng Apostol Paul, hindi na dapat pinapakain ng gatas yung mga taga-Korinto. Kasi kapag ang mananampalataya na tumagal na sa paglilingkod at hanggang gatas pa rin ang tinitake niya, hindi na po magandang tignan. Ano po? Sino po dito nakakita? 50 years old, may dalang dede ng gatas. Kaya po huwag gumagawa nun. At kung mayroon mang gagawa nun, katawa-tawa lang siya, nakikita ng mga tao. At yun yung nangyayari sa atin. Kapag tayo nagkakaroon ng hidwaan sa loob ng simbahan, kapag tayo yung napasok ng isang pain ng kaaway, nadidivide yung church. Imbis na madami tayong magagawa sa Panginoon, na kumunti yung nagagawa natin sa Diyos. Why? Na-divide yung source. Na-divide yung bagay na binigay sa atin ng Diyos. At yun yung nakakalungkot sa loob ng simbahan. Sa simbahan ito, praise the Lord, hindi ko pa po nakita yun. Amen. Baka mamaya. Ito lang po. So, yun po yung mga bagay na nagiging dahilan. Dalangin ko sa Panginoon, dumating man po yung bagay na subukin ng church na ito, maging united pa din po kayo. Kasi yun po yung binigay sa atin ng Diyos para po magpatuloy at maging luwalhati sa Panginoon. Last na po ito. Buksan niyo po Ephesians chapter 4. Actually, madami pa po ito eh. Kaso, yung iba po sa inyo, bukang pagkain na yung tingin sa akin eh.
Ephesians chapter 4, verse 11, 12, and 13. Babasahin ko na lang po. Ephesians chapter 4, 11 down to 13. Ang sabi po ng Biblia, and He gave some apostles, and some prophets, and some evangelists, and some pastors and teachers, for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ, till we all come in the unity of the faith, and of the knowledge of the Son of God, unto the perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of God. Alam niyo po kung ano pinipictures ng verse na ito? Unity of faith. Sa loob ng simbahan, sabi ng Biblia, and He gave you apostles, teachers, pastors, for what? Ang sabi ng verse 13, o verse 12, for perfecting of the saints for the work of the ministries. Binigyan tayo ng mga leader. Binigyan tayo ng mga tao na maglilid sa atin. For what? Para daw maging perfect yung ministry ng Diyos. Pero ang nangyayari, minsan, pag merong naitayo ang Diyos, kapag merong nai-anoint ang Diyos, minsan pumapasok sa isip ng mga mananampalataya, dapat ako yun eh. Mas magaling ako dun eh. Mas kaya ko yun. Mas may kakayanan ako. Mas mayaman ako dun. Mas okay ako dun. Ang tanong, bakit hindi ikaw ang ginamit ng Diyos? Amen. There's something in you. Remember David? Nung si David ay gustong magtayo ng unang building ng simbahan. Ang sabi ni David, Panginoon, kaya ko yan. Ako ang gamitin ninyo. Subok mo na ako. Ako yung kagamit-gamit sa iyo. Ako yung magtatayo ng kauna-unahan ng templo. Right. Ang sabi ng Diyos, hindi ikaw. Tama. Madugo yung kamay mo. Right. Hindi ikaw ang karapat-dapat. Alam niyo kung sinong ginamit niya? Si Solomon. Solomon na walang kamuwang-muwang. Si Solomon ang magtatayo ng templo, kauna-unahang templo, which is church building, kung saan nag-worship ang mga tao. Minsan nakala natin, porket nauna tayo sa ministeryo, porket matalino tayo sa mga kasama natin, tayo na gagamitin ng Diyos, no? Diyos ang pipili. Amen. At hayaan mong Diyos ang mag-anoint sa iyo para maging mas kagamit-gamit ka sa Panginoon. True. At pag merong mang dumating sa church na ito na mai-anoint, I hope and I pray na all members be united to support them. Amen. At pag nangyari po yung bagay na yon, I guarantee you, this church, mamamalayan nyo na lang na sobrang laki na ng ministeryo ninyo. Amen. Dalangin ko po sa simbahang ito, pagdating ng panahon, pabalikin man kami ng Diyos sa lugar ninyo. Hindi na po ganito yung itsura. Alam niyo po kung anong pinipictures ko? Tinanong ko yung pastor ninyo, hanggang dun sa gate, yung mga nakaupong tao. Amen. Mayroong second floor, may balcony, may sasakyan na si pastor. Amen. Lord, napakasimple lang po nun. True. Kung lahat kayo hihingi sa Panginoon, mayaman ng Diyos. Amen? True. Amen. Kung lahat kayo hihingi sa Panginoon, maririnig kayo ng Diyos, ibibigay yun ng Diyos. Amen. Alam niyo po ba, nabilib ako sa pastor ninyo. Hindi ko po siya tinatasa. Tapos na po tayo. Hindi ko po siya tinatasa sa church namin. Bidang-bida ko to. Si pastor niyo, si pastor Ranja, bidang-bida ko to. Lahat na halos ng Bible na galing sa amin na pinamigay namin sa mga member, galing dito. Amen. At even yung mga barong, polo na ginagamit ng mga young people ko doon sa church, galing dito.
Kaya huwag kayong magsawang magbigay ng gamit kay Pastor. Dahil ang pinagsawaan niya, binibigay niya sa amin. Hindi, I'm trying to say, doon niyo mapapakita yung pagmamahal at suporta niyo sa Pastor ninyo. Amen. Nawa ay kapag nagbibigay po kayo kay Pastor sa church, huwag naman po sana dumating sa punto ay bibigay mo yung isang bagay. Pastor, sa'yo yan. Huwag naman po sana dumating sa punto na nabigay ka nga, masama naman yung loob. Amen. Ang pagbibigay, dapat may katuwaan. Amen. Kahit sa giving. Kahit sa giving, no? Alam niyo po ba na ang giving ay isang pagpapala na nag-create ng Diyos, hindi para sa Kanya, para sa atin. The True. more you give, ano sunod? Wala na namang baksan. Baka hindi naman kayo nag-give. Aha. Kasi nandun yung pagpapala. The more you give, the more blessing you receive. It is better to give than to receive. Mas magandang ikaw yung nagbibigay kaysa ikaw yung binibigyan. Sino ba yung mga binibigyan? Aha. Yung medyo nangangailangan. Sino nagbibigay? Yung mga pinagpapala ng Diyos. Amen. Kaya nga po ang way ng pagpapala, hindi dapat Huwag po puro ganito. Huwag po hingi sa Diyos. Dapat pag binigyan ka ng Diyos, huwag mong suluhin. Kasi hindi mo kakayanin. True. Ang pagpapala ng Diyos, pag binigay sa'yo, hindi mo kakayanin. Baka matapon lang. Masayang. Ang pagpapala ng Diyos, pag binigyan ka, ipaagos mo sa kabila. Amen. Nakita na kayo ng batis? Tuloy-tuloy yung agos. Tuloy-tuloy yung biyaya. the more na ginagamit ka ng Diyos sa bagay na yun, mas lalo kanyang pagpapala. Ulitin ko po. United to stand. Ang dalangin ko sa church na ito, na maging united tayo, natayuan yung ating pananampalataya sa Panginoon. Amen. And maging divided. Huwag na huwag sanang dumating ang pagkakataon na ma-divide ang church na ito sa maliit na problema lang. At hindi yun mangyayari kung ibibigay natin lahat sa Panginoon yung ating mga ginagawa. Tumayo po tayong lahat. Manalangin po tayo. Pumigil po tayong lahat at tayo po ay umupo. Usapin po natin yung Diyos ngayon po umaga. As you pray personally, usapin niyo po yung Diyos. And search your heart. Ano ba yung status natin sa harapan? Ano ba yung kalalagayan natin sa harapan ng Diyos? Nagiging blessing pa ba tayo sa harapan ng Diyos? O nagiging pabigat na tayo sa ministeryo ng Diyos? Ang dalangin natin, sabihin natin sa Panginoon, Panginoong Diyos, use me in your ministry. Use me na maging strong yung pananampalatayang meron ako. The more na tayo po ay nagsasama-sama, the more na mas marami tayong nagagawa. Ang sabi ng Biblia, same mind, same soul, same judgment. The word same ay tayo pong lahat na mananampalataya. Lord, dalangin ko na magkaisa kami sa loob ng simbahan. Lord, dalangin ko na maging kagamit-gamit ako, na maging buklod yung aming pong pananampalataya. As we continue, tawagin ko po si Pastor Anjo. Habang ating nakatungo, nakamatay, nakapingit, napakaliwanag po ng mensahe ngayong umaga.
And if the Lord speaking to you right now, then why don't you come? Sige po, lumuhod tayo dito sa unahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panalangin natin ang sarili natin na gamitin tayo ng Diyos. Ipanalangin natin ang bawat isa na magkaisa tayo. Sige po. Amen. Amen. Sige po. Huwag po isipin yung katabi nyo. Isipin niyo yung sarili nyo. Sa ngayon, God is waiting. God is waiting. Amen. Come on, come on. Come on. God is waiting. Pero pa po ba? Sige. Huwag nating sayangin ang pagkakataong ito na ikaw ay muli manalangin sa Diyos na gamitin ka ng Panginoon. Narinig natin yung mensahe at napakalinaw na kailangan natin ng pagkakaisa. Na ito ay mabuti para sa Diyos. And the source of all of being united is God. At pinagpapala ng Diyos ang isang iglesia na nagkakaisa. Marami na po mga iglesia sa Corinto nagkakahiwa-hiwalay, nag-aaway-away. Pero nakakalungkot na minsan kapag nag-aaway-away ang church, that there is no unity and it has always division inside the church. Alam niyo kung sino yung unang nasisira, sino yung unang napupunaan, hindi yung pangalan ng simbahan, hindi yung pangalan natin, yung pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Then how can we be a channel of blessing sa mga tao na kapalibot sa atin at sasabihin nila, yan ba yung nagsisimba? Yan ba yung may Kristo sa puso? Yan ba yung pumupunta sa Baptist Church? Eh bakit magkaaway sila? Hindi sila magkasundo? Bakit ganyan ang mga asa nila? Bakit ganyan ang mga ugali nila? How can you become a light of the world and a salt of the earth? Pero kung makita nila na ang iglesia natin ay nagkakaisa-isa, nakita nila mga miyembro, nagdadamayan, nagtutulungan, nagdadalanginan, sasabihin nila, napakaganda pumatay sa church na yun. And that is my prayer in this church, that our church will become a blessing to other people. At mangyayari lamang yun kung ikaw sa sarili mo ay mananalangin ka, magkakaisa, sasabihin mo, Panginoon, gusto ko pong iisa ang aking sarili. Ayaw ko na pong kumiwalay. Ayaw ko na pong magiging pabigat. Ayaw ko na pong ako po yung nagiging cause of division. But Lord, help me na ako'y maging way para lang magkaisang church. Magkaroon po ng maging matibay, magkaroon ng unity. That's your prayer as a church, as personally, as an individual. Yun ba yung prayer mo, kapatid? Bakit hindi ka manalangin? Lumuhod dito sa unahan, young people. Prayer mo dito sa unahan. Adult ko niya, prayer mo dito sa unahan. It is time to pray, to ask the Lord, na lalo po, mga kapatid, na magbuklorin tayo bilang magkakapatid sa Panginoon. Ang sabi ng ating tagapagsalita, makita niyo yung mga ibon kung bakit sama-sama silang lumilipad. Makita niyo yung mga isda kung bakit napakarami na sama-sama silang lumalangoy. Hindi para magpakitang gilas, hindi para sabihin nila, ang ganda namin, napakarami namin. Pero sabi ng ating tagapagsalita, it is because that will be their protection. Alam niyo, yun ang protection natin. Sama-sama tayo. Upang ang ating kaaway, walang makitang puwang sa bawat isa. At papasok siya at magsisimulang manira sa buhay ng bawat isa. Pero kung makita ng ating kaaway, wala siyang lusot na madadaanan, makita niyo, mahirapan po siyang gumawa. Hey church, that will be our protection. Huwag kang aalis sa Panginoon. Huwag kang aalis sa church. Huwag kang lalayo sa Panginoon. Kundi lalo tayo magbuklod-buklod.
para itaas lalo ang dakilang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Dakilang Diyos, marami pong salamat for the wonderful message that you had shared to us through your servant. Thank you so much, Lord, for reminding us about unity. Patawarin niyo po kami, Panginoon, so many times. Kami po ay nagiging cause minsan para hindi magkaroon po ng unity. But Lord, we thank you for reminding us once again na kami po ay dapat magpuklod-puklod. So that as a church, ay manatili kaming nakatayo, manatili kaming matibay. Anumang bagyo ang susubok sa amin, mananatili po kami. Salamat po, Panginoon, maging sa inyong tagapagsalitang ginamit, kayo po magpalan sa kanila pong buhay. Maraming salamat po, Panginoon. Help us, Lord, as we continue sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. You may now take your seat. Amen.